Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Pisces sa buong buwan ng December 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na ng energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo napansin yung gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung panonorin nyo rin ang inyong sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yon ay mag-resonate na sa iba sa inyo. Ay, Three of Swords tayo. Knight of Cups. Hmm. So, pamilyado yung tatamaan nito. Pero di kasal. Ayan. May pain. Heartache to di ba? Heartaches. Suffering. Ano kaya yan, di ba? Kasi ito try naman i-workout dito sa Knight of Cups. I-workout pa rin, di ba? Kahit na nagkasakitan dito. Pero may aalis pa rin sad to say. Pero alamin natin tong Three of Swords. Bakit may Three of Swords? Anong pinagmulan niyan? King of Wands. Ano yan? King ulit. Parang king. King of Swords, other man ba to? Pero wait lang. Ito. Dalawa 8 natin eh. 8 of Swords. Ito, the 8 of Cups. Ano to? Bakit dalawa king? Dalawa king, dalawa 8. Well, wala naman deception. Kasi kung double queen yan, regardless kung babae o lalaki yung nag-cheat, pero probably may someone else. Pero kung dalawang king, may someone na para bang nagiging boastful, demanding. Wala akong nakitang sign ng cheating. Kumbaga, controlling siguro kasi parang ini-emphasis yung masculine energy. May someone na authoritative, controlling, possessive, nagmukha na siyang abusive. Oh my God. Yun yung downside siguro. Basta lalaki yung may problema dito. Teka. Oo, lalaki. Siya yung nagkukos ng problem. May gusto siyang ipagawa. Ganun Parang demanding. Demanding. Nagpa-pressure siya. Ni-pressure niya yung babae. Sa ano siya? May pagka-perfectionist. Parang masyadong critical. Ayan. To the point na nakakainis na. Kasi lagi siyang lagi siyang may say. May comment, may puna. So, nakakainis, di ba? Tapos ang sasabihin niya, para, yung mga sinasabi niya ay para sa relasyon nila, ganon. Na parang may pa siya, gaslight, guilt trip pang nalalaman. Pero ang totoo, selfish lang siya.
So, ganun ang dating. Namang third party, kumbaga, yung lalaki yung may problema na mainis yung babae sa mga gusto niyang mangyari na hindi na kaya siguro ng babae gawin. So, i-view na lang natin as nagger yung lalaki. Tama ba? Bungangero, gano'n. Lagi si sumbat. Laging may puna. Yun. Yun lang yun. Okay? Wala namang ano dito, dishonesty. Pero pag ganun, medyo toxic din kasi pag yung lalaki mabunga, demanding. So, ganun dating sa akin. Na para bang wala namang magawa yung babae. Kundi sumunod. At first. Kaya lang bandang huli, napuno na siguro siya 8 of wands na to. Siya yung aalis yung babae. Ewan ko saan siya pupunta, pero aalis siya. Kasi card yan ng walking away, di ba? O, siya din ay card ng journey. Journey sa pagkamit ng clarity. Soul searching din kasi to. Of finding something missing sa katauhan. So, ganun. Basta alis yung babae. Tingnan natin anong future outcome ng ganitong klaseng sitwasyon. Pero tatlo na lang. Tatlong card. Kasi pag ganito, pwedeng mag-break na sila. O aalis lang yung babae, pupunta sa magulang niya para matanggal ang buwisit niya. So, tingnan natin yung future outcome. Ito future outcome, temperance, ang dulo. Thank goodness. Maganda rin naman to, maganda rin to. So, ibig sabihin, ang future outcome ay magkakaayos pa rin. Dahil may mag-i-initiate ng action probably yung lalaki, syempre. Susuyuin niya ulit yung babae na magbalik na sa bahay nila kasi ano sila pamilyado. Inisip ko paano gagawin ng lalaki. So, siya mismo yung makikipagbati action kasi to harmony. So, mag-initiate siya makipagbati yung lalaki. At ito na siguro yung outcome in a way na pare sila mag-a-agree na buuin ulit yung relasyon nila. Dahil temperance nga yan. Yan yung pag-meet, ayun o, ganun. Pag ganun. Kaya siya balance ng status ko. So, sino yung tatamaan ng wedding na to? Kaya haba ng video ko. Sige lang. Kuha ko ng 8. Ay, 6 na lang. So, yung clue natin pwedeng tumama sa inyo o dun sa mismo person o partner. So, ano to relationship reading, di ba? 6. Relationship reading, pero di kasal. So, may someone na baby face. Again, pwedeng tumama sa inyo mismo o dun sa partner. Baby face, witch. So, may alam sa witchcraft siguro.
Asian, parehong Asian. Parehas ng height. Malaki ang hinaharap ng babae. Isa sa kanila o both ay itim pa ang buhok. O itim ang buhok. So, tama na yan. 6. Zodiac sign. Ito naman yung possible partner. O current partner ng Pisces. Cancer. Gemini. Taurus. Ano naman dyan? Ngayon, dito naman tayo sa pangalawang deck. Ito in general na to ha. Ito masasabi nito. Power of the Divine. Ito, Angelica Miraculous Aid. So, yung combination ng dating sa akin, may milagro na maaaring mangyari. Miracle. May tutulungan kayo. Literal ng universe. May power ng divine. Sa kung anumang problema ang kakaharapin. In general na to. Nang iba sa inyo, okay nakakaharap na. Don't worry, dahil mag-end na rin yan sa December. O ngayong December. Kasi ginagawa ko to noong November. So, mag-end na rin. Finally. Yung problema na yan. Whether parating pa lang yan o darating pa lang. Basta mahalaga may miracle. Okay? Miracle aid. Ngayon, ano masasabi nito? 3 card lang to. In general na rin. Creativity. Have fun. Express yourself in new ways. Encourage ang creativity. Be unique. Gawin nyo lang kung ano gusto nyo. And have fun. Oh, twin flame. Oh. Spiritual connection between you and your twin flame. So, kung naniniwala ba kayo dyan, edi, either paparating pa lang yan, o paparating pa lang yan, o darating ulit. Kasi, pwedeng ex yan, o new found friend na twin flame pala. Basta ang tema ay twin flame. Okay? Twin flame connection. Declutter. Let go of old items. Create a new sacred space for yourself. So, in general, magtapon. Kaya nga yung lalaki dito, dala niya yung mga basura. Itapon ng mga hindi na kailangan o siyang gamit. Kung di yan gamit, edi tao. O memory na toxic, di ba? Kumbaga, anything o anyone na hindi na nagsaserve ng purpose sa buhay niyo, let go na. Tapon na. Para magkaroon ng bagong energy o bagong person na magbe-bring ng mas magandang opportunity sa buhay niyo. Anyways, maganda ba ako? Sige. Goodbye. O na.